Detalye sa totoong nangyari kay Rene at Divine ayon kay Kiefer Alas at Sam Reyes. Matapos ang ilang araw na pananahimik, emosyonal na isinalaysay ni na Kiefer Alas at Sam Reyes ng Ateneo Blue Eagles ang sinapit ng kanilang koponan sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Sa pamamagitan ng podcast ni Pia Hontiveros na Let's Talk noong June 16, 2026, binalikan ng dalawa ang nakakatakot na tagpo kung saan biglang dumamba ang malalaking alon na kumitil sa buhay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang kanilang emosyonal na salaysay ay nagbigay linaw sa mga nakakatakot na sandali sa karagatan, sa naging tugon ng mga local first responders at sa bigat ng dalamhating pasan ng mga nakaligtas. Ayon kina Alas at Reyes, nagsimula ang lahat sa isang simpleng 10-minute water drill kung saan hanggang hita lang ang lalim ng tubig. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo, biglang tumaas ang dagat. Napagtanto nilang nasa panganib sila nang humampas ang pangalawang alon na mas mataas pa sa kanila. Habang humuhupa ang tubig, biglang gumuho ang buhangin sa kanilang paanan at isang malakas na riptide ang humila sa kanila sa malalim na bahagi, dahilan upang magkahiwalay silang dalawa. Ang kanilang team ay maagang nag-jogging bago mag-almusal at magpahinga saglit. Pagkatapos ay naglaro sila ng dodgeball, kumain ng tanghalian at nagpatuloy sa water-based activity na ikinasawi ng dalawa nilang kasamahan. Yung requirement, the water should be neat to waist, hindi aabot dito sa dibdib. Kasi hindi naman kami swimming team, nalalango yung training. Training namin is to jog in the water. There's resistance. Inalala naman ang naging pahayag ni Jared Bahay, isa pang Blue Eagles player, na inulit ang sinabi ni Ian Espinosa at binalikan ang kanilang town hall nang tanungin ni Coach Tab bago ang aktibidad kung sino ang mga manlalaro na hindi marunong lumangoy. Ang mga manlalaro kasi na marunong lumangoy ay nanatili sa tubig na dapat mula tuhod hanggang baywang, habang ang iba ay mananatiling malapit sa baybayin habang sinusubaybayan ng mga coach ang session mula rito. Ang mga kondisyon gayon paman ay lumala at mas malakas na mga alon ang pumunta sa lugar, kaya naman ang dapat sanang controlled conditioning exercise ay naging isang life-threatening situation. Napag-usapan nga din ang tungkol sa meeting ng buong Blue Eagles team bago nila ituloy ang nasabing team building. Sinabi ni Kiefer na nagkaroon naman sila ng pag-uusap dito kung saan tinalakay ni Coach Tab ang rip currents at ang tamang tugon kung sakaling ma-encounter nila ito. We had meetings before the Aurora training that Coach Tab explained about the rip currents and how to get out of a rip. We talked about it a couple of days before. We had a pretty long discussion about it. Dagdag pa niya, they warned us about the uneven sand. You can randomly go back down and up. Sa tindi ng sitwasyon, inamin nila na nawala na sila ng pag-asang mabuhay. Si Alas na hindi marunong lumangoy ay nailubog sa ilalim ng tubig ng halos 20 seconds. Nakahinga lamang siya nang muling sumayad ang kanyang mga paa sa buhangin bago siya tuluyang hinila ng kanilang 6'10" teammate na si Malcolm Tyler. Samantala, nataranta na rin si Reyes dahil kahit anong pilit niyang lumangoy pabalik, patuloy siyang tinatangay ng agos papalayo sa pampang hanggang sa masaklolohan siya ni Alas. Papadating pa rin daw ang alon at palayo sila ng palayo. Sa puntong iyon, iniisip niya na kung hindi siya makakaahon dito, mamamatay siya. Sinubukan niyang lumangoy pabalik sa dalampasigan, ngunit kahit anong pilit niyang lumangoy, wala siyang pupuntahan. Ibinahagi rin nilang dalawa na napagtanto ng mga players na may maling mangyayari nang tumama ang pangalawang alon at sinabing mas malaki pa ito kaysa sa kanila. Ani Kiefer, matapos ang ikalawang alon, isa sa mga teammates nila, si Kyle Gamber, ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Nahiwalay siya at natangay sa likod mula sa gitna. Sa ikatlong alon, doon nagsimulang sumigaw ang lahat dahil hindi sila makatapak sa buhangin. Nilinaw naman nilang dalawa na hindi initiation rites para sa mga baguhang players ang nangyaring insidente sa Aurora. Sagot ni Kiefer, masakit siya dahil ganoon ang pakiramdam ng mga tao. Alam niyang hindi yon iisipin ng mga mas veterano sa kanila.
Hindi iyon gagawin sa kanila o sa iba pang mga baguhan. Hayagan namang sinabi ni na Alas at Reyes ang kanilang pagkadismaya sa kawalan ng immediate assistance mula sa mga local beach personnel sa gitna ng krisis. Base sa kanilang testimonya, ang mga teammates at coaching staff ng Ateneo ang pumasan sa responsibilidad na i-rescue si Baterbonia dahil walang nagboluntaryong first responder. Hayagan ding binatikos ni Alas ang isang rescue worker na sa halip na mamagitan ay nag-record pa ng video sa kanyang mobile phone. Binigyang diin din nila na ang team physical therapist na si Jerry Crueca ang naglapat ng CPR kay Baterbonia bago ang pagdating ng municipal disaster staff, habang isang hiwalay na grupo naman ang nakakuha kay Adili. Ibinahagi ni Sam Reyes ang matinding guilt na nararamdaman dahil katabi lang niya si Rene nang tumama ang undercurrent. Inamin niyang pakiramdam niya ay kinakain siya ng buhay dahil sa kabiguang maisalba ang kasamahan. Samantala nakiusap si Kiefer Alas sa publiko na itigil na ang paninisi sa mga nakaligtas na kasalukuyang nakakaranas ng matinding online backlash. Aniya labis na ang traumang pinagdaraanan nila dahil sa pagkawala ng mga kasamahan na lalo pang pinabigat ng mga negatibong komento ng publiko. At ang lalong nagpapahirap sa mga manlalaro ay kung paano nagpadala ang ilang mga tao ng mga death threats sa kanilang mga social media account. Ani Sam, ang mahirap ay yung mga comments na sinasabi nila na nagsiselos lang sila, kaya nila ginawa yon. Sobrang sakit daw dahil nakaligtas nga sila sa nangyari, pero pinapatay din naman sila ng mga tao. Ayon naman sa isinagawang press con ni PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na ang nangyari kina Rene at Divine ay hindi isang aksidente. Sinagot niya ito matapos na matanong kung maaari pa ring ikategorya bilang isang aksidente ang sinapit ng dalawang student athletes. Sinabi niyang hindi talaga nangyari ang insidente sa harap ng resort. Mga 300 to 700 meters ang layo. Ang recovery effort ay 300 meters lang malapit sa resort dahil tinangay sila ng agos. Samantala, naglabas naman ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa dating coach ng team na si Tab Baldwin. Gayunpaman, hindi mapipigilan ng ILBO si Baldwin na umalis ng bansa dahil ginagamit lamang ito upang subaybayan ang mga galaw ng isang individual. Kasama sa mga ILBO ay ang dating team manager na si Epoch Quimpo at assistant coaches Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.